pinalanggang Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, na ako'y, good evening, pasaylo ako nga nagdilatar ko daghang tao sa gawa sa akong balay ganina naghuwat. Kunya na apoy mga problema, so di man ko kagawas o di ko agi nila. So I had to solve some but not all of the problems that were presented to me. Bong, unsa man eh? Victim, ilan ang 25, 14, 15 ang patay. Tapos 21 ang survivors. Tapos 11 ang nasa hospital nga medyo grabe. So di mga disabled siguro na. Medyo continuing medication sila. So wala na ni kwarta. Kaning pili ang mga taga. Ang medyo seriously injured, the same sa mga patay. Kani 250 naman. Kani sila. Kanang ambot nihatag naman si Inday, no? O hinabang, nahatag na ba siya? Mga katong sa kuanto sa siyudad sa Davao. Karon ako bilang presidente ninyo na ako'y gitawag og emergency funding for ingon ani mga butang at expenses. I've decided na muhatag ko sa inyo og tabang pod. Kaya diri man to nahitabo sa Davao labi na. Katong namatay, ang akong hatag is 250,000. O katong pinsala yun na reduced to disability and cannot work maybe for so many months or years, rehabilitation, o di nag-gani makatrabaho, moga po'y akong ihatag. Pareho ra. Do not, ayaw mo kasilo ha. Do not be offended. I'm just giving you the analogy, patawag pa. Kanigong seriously injured, mura na po nagpatay. Di na makatrabaho, kadugay niya ang inyong funding mga kuan. Well, whatever, ang trabaho, di na siya katrabaho, di maka pangitag maayong panginabuhi. I treated them as pareho mo tabla sa namatay. Ang uban katong 15 man tong namatay, ang kanang 11 kuan di na makatrabaho sa pagkakaroon. Grabe ang tiil nga so naapoy igo man tanan der ng mga Kristiyanos niya mga maranaw ka madam ka mo. Okay. So tabla-tabla ni tanan 21 survivors on victims out of the hospital, 100,000. Those who died and those who are seriously injured or were, but still coping up with the disability state, mo po ng akong hatag 11. Sumuni 250 onya katong sa nga igo masin gamay o dako nga ana mo out of the hospital but pasabot mo survive 100,000.
Ako bang istorya lang. Kaning atong gobyerno daghang problema. Ni nagalibot ko para maminos-minos ang atong away. Unta to nga makalingkod ko, gisugdan na ko kampanya pa lang. Sige na, I was reaching out to everybody, to the left, to the MI, o MNLF. Ang nahitabuan ni Mone, naatay pakigbangi sa komunista. And we are talking to the communists in Oslo. So there's a peace negotiation going on. And if successful, maybe there can be a relief of that particular burden on that front. Ang another front is MI. And papasalamat naman ako kay Murad and the Central Committee and Jafar because despite or in spite nga walay BBL, ingon to sila ni Anto that we will go to war if there is no BBL. And I and the others, not only me, we were able to convince them that the better option in this life is just to talk and talk until we find the right formula for peace. Karon na ay mga batanon, kaya mga maranaw, kamong mga Moro, ni ba mana, okay tayo sa mainstream rebellion. Because what is involved there is the Moro nationalism. And they want Mindanao, at least, to be returned to them for they being the original inhabitants there. 1521, dumating si Magellan in Leyte, but Mindanao, ito, was already pure Islam because we were part of the Sri Visayas Empire of the Malay race. Wala lang nga tayong mga cannons, wala tayong gunpowder, and so they were able to conquer island for island kasi walang cohesiveness, not a contiguous land, tagsagsa nila na conquer. But most of them, kadaghanan ni Anto, already also Muslim settlements. Ang unang nisod sa reliyon ng Pilipinas actually was Islam. But by sheer brutality and imperialism, they were able to conquer mga Spaniards island after island after island until they were able to get the entire Luzon and the Visayas. Pero para makasabot mo anong ani, pag-abot ng Mindanao, despite or in spite of the fact that Israel already an Islam state, ilang gipugos because ang kibaw na 400 years sila yaka ang res atong syudad alam nila ang Mindanao is below the typhoon belt and they noticed that walay typhoon nga rin and they found the land very fertile and they're looking for the spice islands. Actually wala dito yan, it was in Indonesia. So eventually ang Dutch ang ilog dito. But they were so cruel that the rebellion, ang Mindanao kasi may poste na eh. Ang poste nila ang Islam. So the most that the Spaniards could do was to build that in Zamboanga Fort Pilar. And that was precisely to stop the entry of Islam missionaries. That they were not able to do it, it was a failure because by sheer number, almost all ang tao dito. Now, the reason why I brought it up dito sa summit is this. Basta ng mga bright boys sa Manila, ng mga sa ANC, kaya gipakita nako kang Obama. But I was limited ang among minutes ganito. Pero I was trying to say to them na itong problema namin sa Mindanao
At ito ang nangyari. So pinakita ko yung mga massacre after massacre na gilubong lang nila, nag-count lang sila 1 pit, and the pictures there. Na the reason why there is so much hatred in Mindanao, na baski ako, ginawa ko na ang lahat ko, nag-ikot na ako, buong Mindanao, wala akong ginawa mag-ikot, just trying to talk to the Moro. Merong isang grupo na Moro dito sa Lanao, kasi yung Moro populated areas, Maguindanao at sa Hulo, Basilan, nagpunta ako, nakiusap ako. Sabi ko, we cannot proceed with the talks unless we are able to convince these guys to join us. Useless eh. Pag nagkipakiusap ako sa EMA, sabi na okay kami. And most of them are the old guys, the old faggies. Itong mga bata, then I tried to really find out bakit. So every time makita ka, igano nila sa akin. And they would say, Mayor, ang tawag nila sa akin, no, Presidente, we can talk to you about other things, but we will not talk about peace. For until now, Americans are still directing the war against us. Kasi nakikita nila sa kampo yung mga special forces ng Amerikano. Para sa kanila, tayo yan yung army, ang nagdidirect, ang Amerika pa rin. That's what I was saying. Ang akala nila, nagbinaboy ko ng istorya kasi pati itong mga sila, Lozano, sila, yung mga sa ANC, sobra ka bright eh, hindi nagtatanong. Sabi nila ng mga bata, unless you drive the Americans out of Mindanao. Kaya ko lang sinabi, Mindanao. Hindi talaga kami papayag. Bubombahin namin ang bubombahin yung mga lugar na kung nasaan sila. Because this is not, sabi kasi na Lusada, ni Natata, that's 100 years ago. Lalong umiinit eh. Wala na yan, 900. Wala nang Amerikano dito. Pero sila magsabi, hindi ito kahapon, hanggang ngayon. To illustrate to you, Mayor, nagigira kami noon sa Espanyol, Amerikano, pati ngayon kayo. The wound is still there, very fresh. Yan ang mahirap dito. Pag people in Manila start to blabber their mouth, they are not from Mindanao, they never studied the problem. They never came here or went here to talk. Bakit hindi talaga ito matapos-tapos? Damihan pati kayo. I knew napuputok dito. Yung bakbakan na sa Hulo, alam ko, no need to be maote, an Abu Sayyaf, or kasi pagka itong mga Batanon, yung Diyang group, they don't belong to any organization. What they are but they are already identified with the ISIS. They have swore allegiance already to the ISIS. Ang ISIS, walang ginawa, kundi paputok ang buong mundo. Kaya yan ang pinaka-problema natin. There will be another explosion, believe me. If not in Davao, then somewhere in Mindanao, or maybe the other parts of the country. Especially because kung ikaw ang rebelde, gusto mong gumawa ng paalaala sa mundo na nandito kami, inaapi-api kami, hanggang ngayon wala kaming nakitang solusyon. Kita mo yung mga magulang namin, kita mo kung anong ginawa. So it would be terribly wrong, totally wrong, just to disregard itong. Kaya ko pinakita yan. Sabi ko, why is there so much hatred in Mindanao?
tayo, okay tayo. Kasi whether they like it or not, alam naman ninyo, kayong mga Moro, alam naman ninyo kung ang lula ko, Maranao. So, what's your problem? Sabi ko, patayan tayo hanggang kailan? Saan ako kakampi? Sa inyong mga Maranao? O doon sa mga Kristiyanos? Tatay ko, Kristiyano eh. Kalahati ng mga apo ko, Islam. Sila Inday, Kristiyanos. Kaya alam ko ang problema. So it would be really stupid to say, no, that's 100. Wala na yan, that is past. Tomorrow, it happened yesterday. Ganon yan. So, puputok to ng puputok. Kaya ang sabi ako, sabi na Duterte cannot communicate properly. How can I communicate properly when ambos ang interview ninyo? You don't give me time to explain. Andito kayo, natindig ako dito, but it's a controlled crowd. I have my time in this lectern, giving you the advice, making you understand why it is really very hard to count. Sabi ko, well, one day, kung wala talagang ayaw talaga nila, the Americans might want to go outside of Mindanao. Wala akong sinabing Pilipinas. Reviewin ninyo yung tape. Because Manila people, they think that they can control the events of this country. May mga PR, bayaran, o hindi, influensya. But we just stick with our own agenda here. My agenda was to you, I promise to you, taga Mindanao ang lahat, we will talk and we will find the peace that we want. Sinabi ko, patayin ko yung droga, pati tao, if I have to, because that is my promise to you. I promised you, I will suppress criminality. Whether there will be 1,000 investigations o magpuntahan yan silang Ban Ki-moon dito, I really don't give a shit. Because I have a promise to the people of the Philippines who elected me president and gave me a whopping majority of 6 million votes. Wala akong pakialam. Sulbarin natin itong problema na ito. Drugs, it will continue. I don't care whether there is 1,000 hearings everywhere. Nakapokus lang ako doon sa problema ko. I will not stop until the last pusher in the streets, around the streets, are fully exterminated. I will not stop until I shall have. Patayin ko talaga yung mga drug lords. Make no bones about it. I don't care. Congress, bahala sila, kagulo sila. I will stick to my own agenda. Congress, they have their own show. Go ahead, be my guest. Ako, nakatutok ako doon sa pangako. Because if I don't take care of corruption in government, if I don't attend to the drug problem, the enthusiasm that I'm now showing to the people, and I loathe criminality, because they commit crimes, get the money for their own pockets. Why should I be a bleeding heart for them? Kung ayaw ninyo na mawala ang problema, magdasal kayo, mawala ako sa pagka-presidente. But if I don't interdict, ganunin ko ngayon, I will compromise the next generation of Filipinos. Sabi ng PDEA, 3 million. Tapos may nadagdag na 700,000. So that makes it 3,700,000. What can they do? They can always distribute drugs every day and put in jeopardy
the generation, anak ninyo, pati yung mga anak nila. At hindi ko gagawin yan. And I will stick, I would say na gusto ng tao, kasi yun ang usapan eh. Even before I became a president, I was campaigning, I was already saying, I will get rid of you. I will kill you if I have to. If I have to, it means lumaban ka. Hindi mo na kailangan sabihin niya sa pulis araw-araw, go out. Nag-aral yan ng 4 years sa Philippine National Police Academy. At yung mga patrolman nag-aral ng 2 years. And they were already masters yung how to arrest. Ganito kasi yan eh. Ang police is an authority. When he arrests a person, he would say, arestado ka. Pagka lumaban ka, sabi ko sa mga pulis, patayin mo. Either, kita mo, kahapon, patay na naman ako na pulis. So I'm losing 2 policemen every day in this country. Because when you are the police, you have to arrest. And you have to overcome the resistance. Yung iba, yung mga bata, nasasabi nila na should not be treated. Alam naman yung mga bata dyan sa lansangan. Pag hinawak ng pulisan, kaganon yan. Tapos magsumbong, mag-iyak. And when the mother comes, bringing the birth certificate, release ng pulis. Ayan ang batas ni Pangilinan. Wala namang naniwala sa akin. Di kayo, we suffer. But then we suffer, it does not mean to say that we do not correct it. So there's really a shortfall of dito, in the distribution ngayon sa power. A raid against the law of search and seizure is hindi mo madala. At saka, 1 year, 6 months to 1 year, Shabu, in excess, would shrink the brain of a person. When the brain is already shrunk, then we cannot do anything. Parang buang yan. Hindi talaga magpahuli yan. Manaksak, mamatay, and the rape. Now, get the statistics during the last administration. Bilangin ninyo ilan ang sibilyang inosente na namatay. Walang kalahati sa namatay ngayon sa mga kriminal. So, human rights. Huwag ninyo akong, I'm a lawyer. And you quote me that if you do not stop your business there, I will kill you. Well, is there any law that would make it unlawful for me to threaten criminals? Kaya sabi ko noon yung sa raportor, stupido ka. Yung batas namin, ang susundin namin, yung batas ninyo kung ano yung kisihuda ka kung saan ka galing. There is no law which says that hindi ko kailangan takutin ng... It is as a matter of fact, it's my duty to threaten criminals. Kaya yung Amerikano, yung president, I'll bomb you. Pag sila ang nag-bomb, pati civilian patay. Wala lamang apology. For example, like America. They invaded Iraq. Kaya galit talaga yung Muslim eh. On the pretext that there were weapons of mass destruction. Sinira nilang Iraq, pinatay nila si Saddam, ngayon ang Iraq, wala na. It's a failed country, nobody is in control. They undermined Libya, bagsak. Ito ngayon ang Syria. Ang Syria tumagal kasi binback-upan ng Russia pati in Czech. Kaya nahirapan sila dyan ngayon. Maraming aktor, maraming players. Tayo dito, that's the tail end of the world's history. Pero kasali kayo dito because yung Syrian pati ang Libyan na desperado yung mga bata, sira yung bayan nila, nagkaisa and deform ISIS. Yung ISIS na 20 women, ayaw makipag-sex sa kanila, sinunog. Yung mga, na whether they would be coming here or not, it's not a question of when. They will come here. They will be here. Pag hindi mo inayos to, basta-basta ka na lang
Kaya pakinggan mo muna, bakit ang MIMN pumapayag? Ito namang mga bata ayaw. Punta ka doon sa State University. Sagutin ka ng mga scholar na, pakita ka agad sa iyo yan. What about this? Sabihin ko na, matagal naman yan. That's 1 century ago. It is not 1 century ago. Still very much alive today. That is why we are fighting you. Sabi nila, Duterte, hindi ka naman namin kalaban. As a matter of fact, you've been here several times. You go in and out of the Moro. Mayroon pa nga dyan sa Lanao, hindi ka makapasok. Duterte Empire. Apat dyan, MNLF commander. Kadugo ko. Ang problema, ang developments ng, kaya ako napilitan magkwento sa iyo ng matagal. Yan. Ang Amerikano naman, madali ka nga mga pinapaalis sila, adi umalis kayo eh. Sinabi ko lang na ayaw makipag-usap sa akin yung mga scholars. Yung mga edukado na Muslim nagle-lecture ng, pag hindi mo ma-convince na sumama ka na sa amin, cannot do anything. Yan ang problema sa Amerikano. Sila ang nag-una dyan, the slightest. Kaya sabi ko, sabihin ko talaga, putang ina ka. You talk of human rights, paano to? Sabihin niya kaagad, wala naman yan. That's 1 century ago. Putang ina ka, 1 century ago. Until now, nagpapatayan kami. Saan? Titignan mo ang history. Galing si Espanyol, binigay sa Amerikano, nagtayo tayo ng ating gobyerno, karamihan Kristiyanos. Di buto. Sinali ang Mindanao. That is history. Kaning mga tauhana, mga sila kibaw, from whereof they stand and speak, pretending to be the experts, they do not talk with sense. Because never did they try to find out ano ba talaga ang totoo? Why? Bakit? Kaya, hanggang ngayon, away sila. Binakbakan ng hulo. Sabi ko naman sila, alam mo, maranaw ako. Pero I am the president. Wala talaga akong magawa. Talagang sisirain ko kayo because presidente ako. I mean, I have to forget all about. Mabuti na lang ang MN. Mamit yung mga maramihan ng kaanak ko. Wala akong dugo na tausog eh. Pero I can't talk to them. And I was in Basilan. Yung vice mayor doon na sabi ko, pwede ko ba makausap sila? So habang nag-distribute ng mga goodies, doon sa kapilya pa, doon sabi ko, ano pa talaga problema ninyo? Why can't you join me and we have a... So puputok pa ito na puputok. Hanggang hindi natin maariglo. Alam mo, basta, people judge best when they condemn. Ang pinakamahusay ng husga ng tao, yung husga lalo na sa kaparutura, kasiraan ng kanyang kapwa-tao. Hindi pa nga ako tapos nagsasalita na pinapaalis na. Saka sa totoo lang, yung nagmura ako, wala akong pangalang ibang, I did not mention any name. Reviewin ninyo yung tapes, kaya nga nag-apologize si Ed Lingaw kasi nung review niya yung tape, GMA ba yan? O Action 5. Mali ang pinareport, sabi niya, sorry. I never mentioned. Ang pinot ng ina ko, si Goldberg. Why? Because si Goldberg, during the last election, tinanong sa statement ko yung nangyari dito, which was really an actual narration of the events.
Alam ko kukuhaan ni Rojas itutugtog niya sa last minute. But he was looking for it. So, inunahan ko na. Ang tawag niya sa English, stealing one's thunder. May bibitawan sa mabigat, unahan mo na. Ito yung nangyari. Ang nag-comment, yung ambasador ng Australia, pati si Goldberg. Alam mo, kung galing na sila sa mga autocratic states, I could understand. But itong dalawang ito, kung wala ko may utak ba naman, panahon ng eleksyon, and they were asked of an issue against me. Sana nagsabi na lang na eleksyon ngayon, baka makaano tayo, na you ask me later on. That would have been a proper decorum of an ambassador or a journalist if you are really, kung journalist ka talaga. Bakit mo tanungin ng ganon? Ngayon, sa Amerika, may gusto akong sabihin, ayaw ko lang, ba't gusto ko siyang insultuhin? Ikaw ba ganito? Ikaw ganon? But I refrain because it's election time. Ang statement ko could affect the Filipinos there. Itong Amerika, pag sila ang mag-violate, okay lang. Pero pag yung, kaya sabi ko, hoy, matagal na kaming umalis sa inyo. Do not try to lecture on us about governance and everything. For after all, number 1 kayo. Kita mo yan, binubumba nila ang Afghanistan. Pag nasumabog yung mga hospital, binumba nila. Amerikano, tapos yan, we regret that it happened. Yan lang. Ito kriminal, ha? Palagay na natin, assuming it to be true, all of it. Ito mga kriminal, ito mga binubomba Afghanistan, yung hasta pang hospital nila, magkamali, sabihan, we regret it. Wala sa tamang UN, di magpuntahan kayo dito. There is only one way to do it, impeachment of Congress. And if they want, well, go ahead. Bakit sila dito? We are an independent country. They're supposed to be non-interference. Bakit ka makialam dito? Ilan ang patay? Ilan ang patay? 1,000? Ang ina mo. Ilan ang namatay last year? Compare the crimes last administration sa akin ngayon. Kita mo, mas marami ang patay. Bababae na rape, bata pinatay, bata pinunggutan ng ulo, estudyante hinold up, sinaksak. Mas gusto ng mga gago yun eh. Ito mo, ulo mo sira. O ngayon, maglakad ka, baski saan? O, disipte ka na. They do not want a safe Philippines. They want it to be ruled by criminals. Oh well, I'm sorry. That is your idiotic view. And that's why I told them, mga bright man kayo. Select a forum and we go into a debate. And I will lecture on you or to you the finer points of civilization. Mas in love kayo sa, kasi ang nagdadala niyan, ang yellow, yung natalo. Bakbakan palagi, nang lang hinto yan, kasi eleksyon na naman. Kaya nga ito dito. Ako, bahala na kayo. Basta ako, I made the promise. I will suppress drugs, stop crime, and no corruption. And I will deliver. I will deliver. Kasi hoda kong adaw-adaw, baski yung buong United Nations mapunta dito, tumabi kayo dyan, ayaw ninyo masali kayo. Ako may trabaho dito. I was elected because of this. Don't ever. Yung sabi nila masama daw ang reputasyon ko sa international community, bayaran man niya. Kontak-kontak yan nga doon sa Europe. Mga ulol.
Ngatang iyo, karami ninyong kasalanan sa kapwa ninyo tao. So, hindi na ako magtagal because papagoy pa niya. Tawag ko na lang nako ang katong namatyan. Dali ra, kisabay. Pulis, di ka ba? Ikaw muna itawag. Ano sa aso? Tawagon nato ang mga beneficiary sa mga namatyan. Kagantas Trujillo Juan. Sr. Kadiotra, mura ka po si Obama ang yawa. Dali. Tagaan mo 250,000 katong na matyan. O niya, tagaan mo Sensilio. Is there 1,000? O, para inyong pamplite pag... Kagantas Trujillo. Pila may mga anak ko? Pila sila ang laki? Ang nabilin nga laki? Ang pang-usara kay sakit. Check-in ang kuan. So, nas bangko, land bank. Biscocho Victor, ang anak sa namatay nga si Euphemia Biscocho. Masuk sa umama niya. Ano dito niya? Ilang mulso. Kisa may nasod. Sawan. Oo. Nga naman, ang gano'n, gabi. Dengan droga, no? Lagi? Kapag nagtulo. Kapag nagtulo, kung man naman ito. Adrimisin Herman, ang amahan sa namatay nga si SPO1J Adrimisin. Kasi ito na ako sulti ang imong anang babae niya ba? Trabaho. May anak ka ba isang para magpulis? Magpulis po. Sige. Apply na siya. Pa-apply na. Nagpataan na sa buong. Hindi. Pulis lang gyapon siya. Baski, yan ang, that's the spirit. Sige. Nagal Estrella, ang inahan sa namatay nga si Salvador Reginaldo Dudes Nagal. Kanibang, mari, anak mo rin, alam ko isulti. Mari yung kasakit ba? Sorry, anak. Kita nga sa kalibutan, may linya kita. Naagyod sa atong palad, kung kanos ata panganak, kanos ata maminyo, kanos ata mamatay, kita wa gitay kontrol. Ang makontrol nato unsa ta pagkatao, unsa ang imong gustong partner sa kaminyoon, kanos ka mangitag trabaho, unya magsud ang pasana pulis o baski ordinaryo nakasulat, nakita man god ang Kristiyanos ba, we're always taught na God decides the fate of every man.
So destiny yun na. Panahon na gani nimo, panahon na yun. Because kanus ako mamatay, it's one thing that is sa atong faith, it's God's control. So pag moingon ang Ginoo nga panahon na nimo, huwag itay mahimo. That is the way how Christians interpret it, the mystery of life and death. And if I may just add, dili man ko religyoso, but in that Bible sa among student days, sa among ay praise ka ng, and God will on the last the final day of judgment, He shall come and to judge the living and the dead. So supposed to how He would raise the dead, I really do not know. But if He will come, may tinuhuan na to. So we just cling on that. That He will come to judge the living and the dead. So when the time comes, tomorrow maghapon ng kinabuhi actually. Ako nagtuog yung kana, kay kung patay lang, matagal na ako sanang namatay. Karami ko nang dinaanan. I used to fly. Lumilipad kasi ako nung bata pa ako. Ilang bis na ako na-crash. Ilanding na ako sa dalan, ilanding na ako sa daplis dagat. Musirko ang eroplano. Buhay mga hanton, abot na lang ako pagka presidente. Hindi pa yun panahon. Bisnon Arlene, ang inahan sa nangamatay nga si Bisnon Krisha Gale. God will take care of you. Sobrikari Omilito, ang bana sa namatay nga si Sobrikari Evelyn. Police po siya, President. Ikaw kung musa asawa niyo trabaho. Dito siya ang trabaho mo. Masahe. Na po maranaw ko yung asawa. Liha po so. Salamat, sir. Basilisco Burley, ang inahan nga namatay nga si Basilisco Mercy. Mericido Dominica, ang inahan sa namatay nga si Mericido Ruth.
Aspirin John Lord, ang bana sa nangamatay nga si Aspirin Vicenta Di Palubos. Pareho kabuutan at nung namatay. Ma'am Dicolongon Valentina, ang inahan sa namatay nga si Dicolongon Cristel, BS in Pharmacy na estudyante sa San Pedro College. Sir Dennis Larida, ang husband sa namatay nga si Melanie Faith Larida ug ang iyang anak nga si Daniel Josh Larida. Sir Edmond Arellano, ang bana sa namatay nga si Arellano Maria Luz ug gipabilin ang anak na 6, 4 ug 2 years old. Ug ang kinalasan sa atong beneficiaries nga namatyan, si Reyes Joanna, ang asawa sa namatay nga si Reyes Christian Denver. Ang sunod nato Presidente, ang mga representatives at ato ang mga pasyente nga naapa sa mga nagkalain-laing mga hospital sa syudad sa Davao. Si Cartagenas Rovilin, na ang victim survivor na si Cartagenas Rosal nga naapa karon sa Brokenshire Hospital.
butang tapos magtaki ang ano. Dugay na. Kauban po nato si Villegas Corina, ang iyang igsuon ug iyang pamangkin nga naa pa karon sa admitted sa Davao Medical School Foundation Hospital. Pero butangan o butaw. Wala butla. Panakaw na. Dugay talaga gihuwat. Dito. Salamat. Ira Malang, ang asawa sa namatay nga ang asawa nga biktima nga naa pa karon sa San Pedro Hospital nga si Nasser Malang. Assalamualaikum. Mga na ang may goy. Naman sa Inday, pero sa Inday, parang na kaya. Amo na lang. Alaya ng gas. Libre niyo kaya. Salamat. Kauban po nato si Roy Tagadaya, ang amahan sa duha ka biktima nga naa karon sa SPMC, si Princess Sheena ug si Steven Rayan Tagadaya. Si Alona Himpisaw Cruz, ang inahan sa victim survivor nga si April Ann Cruz nga naa karon sa SPMC. Nakario Emilita, ang asawa sa victim survivor nga si Nakario Erickson, still admitted at San Pedro Hospital. Victim po siya.
Fighting mo lang gihapon. Moliota Judy, ang common law husband sa biktima survivor nga si Lilibet Esportono nga naa pa karon sa San Pedro Hospital. Pero okay mo. Malusot ba? May problema kami yung bayad sa hospital. Kaya yung anak. Lucky ba ba? Si Ma'am Elma Ampaso, ang inahan sa victim survivor nga si LD Ampaso, still admitted at San Pedro Hospital. Salamat, Ma'am Elma. Si Hajolani Fatima, ang sister-in-law sa victim survivor nga si Manan Farusi nga naa pa karon sa San Pedro Hospital. Salamat, Ma'am. Delibius Elmer Sr., ang amahan sa victim survivor na si Delibius Elmer Jr. Salamat, sir. Esportuno Leonardo, ang amahan sa victim survivor nga si Joel Esportuno na admitted sa SPMC. Karon, Presidente, ang ato ang makauban ang mga victim survivors nga nakagawas na sa hospital. Kahuwelan Teresa, Salugsugan Joan Marie, Manalo Fatima,
Sir Tumampos J. Sir Cafe Orlando. Apo, dalawa po. Samong Junani. Chokarnin Or. Torres Dani. Gallardo Julius. Palima. Bal- Salamat, sir. Gracia Angie Laura. Thank you, ma'am. Errol Campus. Sir Gukong Brando, usa ka therapist. Palima Darrell. Si Ma'am Bansil Mirna.
si Krisha Sarong, si Ma'am Uy Flor de Liza,